Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Dalangin ko po na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Let's start our day with an attitude of gratitude. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, Thanks be to God for His indescribable gifts. Salamat sa Kanyang di masukat na kagandahang loob para sa ating lahat. Kaya sa umaga pong ito, samahan po ninyo ang inyong lingkod, Deaconess Abby, sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Find us faithful.
Praise God! Tayo po ay nasa anniversary month at ang tema po ng ating anibersaryo ay From Generation to Generation, a Legacy of Faith, Resilience, and Revival. #Legacy. Sa linggo pong ito, legasiya po sa pananampalataya ang ating tatalakayin. Ang title po ng ating morning devotion ay Faith of Our Fathers. At ang atin pong text ay matatagpuan sa Exodo, Kabanata 17, talata 1 hanggang 7. Hayaan po ninyong basahin ko ang talata. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses replied, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?" But the people were thirsty for water, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." The Lord answered Moses, "Go out in front of the people, take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile. And go, I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink." So Moses did this in the sight of the elders of Israel. And he called the place Massa and Meribah, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ginawa nga ng Israel ang utos ng Diyos at sila ay protektado ng Diyos sa pamamagitan po ng pillar of cloud at fire. Ngunit may isa silang na-encounter na problema, walang tubig na maiinom. Sumusunod sila sa kalooban ng Diyos, ngunit nasa panahon po sila na may kakulangan. Makikita po natin na hindi tayo exempted sa mga matinding pagsubok kahit tayo ay pumapailalim sa kalooban ng Diyos. Matindi po ang nabanggit kong salita sapagkat hindi po biro ang mawalan ng tubig sapagkat isa po ito sa basic needs natin. Naranasan na po ba nating mawalan ng tubig? Di po ba kahit mahirap ay pipila tayo magkaroon lang ng tubig na magagamit sa ating sari-sariling tahanan? Kaya mahirap po yon sa mga Israelita. Sila po ay naglalakbay. Paano na sila? Paano na ang kanilang maliliit na anak? Paano na ang kanilang mga alagang hayop? Maaari po nilang ikamatay ang uhaw sa kanilang kalagayan. Nagsimula na po silang magreklamo kay Moises. Sinisisi nila si Moises sapagkat inilabas sila sa Ehipto. Kung minsan, mas mabilis at madali po ang manisi kaysa tumulong mag-isip kung paano mapagtatagumpayan ang kinakaharap na problema. Bilang leader, dumulog po si Moises sa panalangin kay Yahweh upang bigyan sila ng solusyon sa kanilang problema. Kay gandang tularan po nating lahat, nakatangian ni Moises ang lahat ng pagsubok ay dinudulog niya agad sa Diyos. Tumugon po si Yahweh, sinabi niya kung paano ang gagawin ni Moises. Sumunod po si Moises sa instruction ni Yahweh sapagkat buong buo ang kanyang pananampalataya sa makapangyarihang Diyos na tumawag sa kanya. Kahangahangang miracle, bumukal ang tubig na punan ang kanilang matinding pangangailangan. Usually po, humuhukay ng malalim sa lupa upang makahukay ng balon ng tubig. Ngunit kakaiba po ito, mula po sa bato, bumukal ang tubig. Kapahayagan na walang imposible sa Diyos. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, napaka-caring ni Yahweh. Sabi po sa Exodus chapter 17 verse 6, "Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai, at daman nila ang presence, protection by pillar of cloud and fire. Gayon din ang mga provision niya." Yet sabi po sa verse 7, ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Massa at Meribah sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan po nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi.
Pinagtalunan po nila kung talaga bang sinasamahan sila ni Yahweh. Nakalulungkot po sa kakulangan, ang bayan ng Diyos ay nagda-doubt sa presence and care ni Yahweh sa kanila. Nag-doubt pa rin sila kahit na napakalaki at napakarami na ng evidence na kasama nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kamusta po ang ating faith journey? Doubting din po ba tayo kung pinapatnubayan ba tayo o sinasamahan ba talaga tayo ng Diyos? Sa panahon ng kawalan, problema, pagsubok, sa kabila ng overwhelming evidence na meron tayo, mga karanasan natin sa Diyos. Balikan po natin ang mga karanasang ito sa pananampalataya ng ating mga ninuno, kung paanong naranasan nila ang ating Diyos at magpahanggang sa ngayon. Magsilbi pong inspirasyon ang pananampalataya ng ating mga magulang na nauna sa atin, na nagpagamit sa Diyos upang hubugin ang ating pananampalataya. Hindi po tayo exempted sa matinding pagsubok at mga kakulangan. Ngunit sa umaga pong ito, paalala po sa atin, sa gitna ng pagsubok o kakulangan, hawakan po natin ang ating pananampalataya. Huwag po nating pagdudahan ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Sa halip po na hanapin natin ang masisisi, katulad ni Moises, let us cry out to God through prayers. Pakinggan natin kung ano ang katugunan at lumakad po tayo ng buong pagtitiwala. Sa halip na magalit po tayo sa Diyos, manisin ng tao, magduda, humingi, lumapit, dumulog po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat sabi po sa awit 107:33-35, nagagawa niyang tuyuin ang ilog na tulad ng ilang, maging mga batis, ay nagagawa ring parang lupang tigang. Ang lupang mataba, kung kanyang iibigi, nawawalang saysay. Dahilan sa sama ng mga nilikhang dooy nananahan. Verse 35, kahit naman ilang, nagagawa niyang matabang lupain. Nagiging batisan, sagana sa tubig, ang tuyo. Maging mabuting halimbawa po tayo sa ating pananampalataya. Mag-iwan po tayo ng matibay na legasiya sa pananampalataya sa mga sumusunod sa atin. Sabi nga nung inawit kanina, find us faithful. #legacy. Tayo po ay manalangin. Lord, sa sandali pong ito, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo, sa iyong presensya na damang-dama namin. Mula pa sa aming mga ninuno, Panginoon, hindi niyo po sila pinabayaan at magpahanggang sa ngayon, hindi po kayo nagbabago. Ang inyong pag-ibig at kapangyarihan ay nananatili. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami ay nagdududa, Panginoon. Hindi kami nagiging mabuting halimbawa sa mga sumusunod sa amin sa pananampalataya. Ngunit salamat dahil patuloy niyo kaming binibigyan ng pagkakataon na mabago ang aming mga pagkakamali. Turuan niyo po kami na buong puso na magtiwala sa iyo sa gitna ng kawalan, ng kakulangan. Tulungan niyo po kaming huwag questionin kung talaga bang pinapatnubayan ninyo kami. Salamat po, Panginoon. Lord, sa sandali pong ito nilalapit namin ang mga kapatid naming may karamdaman. Wala pong imposible sa inyo. Pagalingin niyo po sila. Panginoon, dinadalangin din namin ang iyong iglesia sa kabuuan. Ang buong Knox family. Ang lahat, Panginoon, ng Iglesia Metodista at maging mga ibang denominasyon. Pag-alabin niyo po ang aming mga pananampalataya. Lord, kayo po ang magbuklod sa amin sa pagmamahala na may iisang layunin, ikaw ay aming ihahayag. Ang aming mga pananampalataya, ang patuloy na mangungusap sa bawat susunod pa, Panginoon, upang sila man ay patuloy na maakay sa pananampalataya sa iyo. Lord, dinadalangin namin ang buong bansa, pagpalain niyo po ang aming mga pinuno. Gayon din, Panginoon, ang buong mundo. Matigil na po ang mga paglalaban sa iba't ibang dako. Mamayani ang inyong pag-ibig. Lord, dinadalangin po namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito
Patuloy niyo po silang puspusin ng kagalakan. Gayon din po ang nagdiriwang ng anniversary ng kasal. Bless niyo po sila, Panginoon, at ang kanilang buong pamilya. Ang aming buong maghapon, ipinagkakatiwala namin sa inyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paalala po, sa darating na October 7 to 12 ay mayroon po tayong daily dawn prayer, 5 a.m. to 6 a.m. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing, kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. See you again next Thursday. God bless po.